Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mabagpalang araw sa ating lahat sa mga sulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa makabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante makabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at sa mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niya pa rin si Sir Ivan, ang pinakabolol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kaabayan, nakapag-breakfast na bang lahat or nakapagkape na? So before tayo mag-start mga kaabayan, syempre as usual, i-greet mo natin po ating mga kaabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating lista mga kaabayan, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am May Rosemary Borby. Again, happy birthday po kay Ma'am May Rosemary Borby. Isa sa ating pag-usapan mga kaabayan, alam nyo maraming nagulat dito, lalong-lalo na yung mga DDS po ng mga rabbit, mga DDS po ng mga anti-Marcos mga kaabayan. Kasi kahapon, may nakita ako na post doon po sa Facebook page ni BP Sara. Pumunta pala siya ng Cebu City mga kaabayan at saka binisita niya si Gov. Gwen Garcia. Alam po natin na ito pong si Gov. Gwen Garcia at saka si Sas Rugando Sasot ay medyo meron silang mga issue mga kaabayan. Sige, nagpapalitan kasi sila ng mga salita dito sa panahon pa po ng DOT hanggang sa issue po ng karoon po ng technical issue doon sa event po ng Pasigarbo sa Sugbo mga kaabayan. Alam ba natin yung issue na yan na kung saan meron pong event ang Cebu at ito pinangalanan nila ng Pasigarbo ng Sugbo mga kaabayan. Marami po mga contingents na mga performers at nangyari doon, meron kasing technical issues or technical difficulties ang sound system na ginamit mga kaabayan. Ang pangalan po ng sound system yung pong Alberca. So itong si Gov. Gwen Garcia, nagalit siya kasi nga every time may napansin kasi siya na every time po na mag-perform yung isang lugar na yan, palagi pong nawawala or nakaproblema dito ang kanilang music mga kaabayan during po sa pag-perform ng lugar na yan. So itong si Gov. Gwen Garcia, nag-isip siya dito na para daw sinabutahe yung lugar na yan. At hanggang itong si Gov. Gwen, abay sumabo mga kaabayan, napuno po. At talagang sinabon niya yung may-ari po ng sound system. At marami po doon ang hindi na gusto sa asta na ipinakita po ni Gov. Gwen Garcia mga kaabayan, included yung mga DDS. Talagang binatikuso yan. At hanggang meron pong isang babae na nagpalabas dito na mga issues, mga sekreto daw ni Gov. Gwen Garcia mga kaabayan, di ba tungkol ito sa isang boylet na mukhang sa dating parang sa dating po sa pagkasabi niya, parang si Carlos Agassi ba yon, if I'm not mistaken mga kaabayan. Isang boylet daw na parang alam niyo na mga kaabayan, ayaw ko lang sabihin dito, ang pangit naman kasi. Basta naging alam niya, parang kalaguyo niya, saka yung pera daw ng gobyerno ay ginamit po ni Gov. Gwen parang daw doon sa lalaki mga kaabayan. Di ba lumabas po yung pangalan na Carlos Agassi? So doon marami pong lumabas po ng mga issue, mga sekreto dito kay Gov. Gwen Garcia, pero until na mga kaabayan, hindi talaga natin alam kung ano ang totoo. At dito po sa naglabas po ng mga issue na yan, nagangalan po na Rowena Barden. Si Rowena Barden mga kaabayan, meron kasing sinabi nito na parang sa pagkakaintindi ng lahat, na sinabi niya kasi na hindi daw mananalo itong unit team. Particularly, itong si PBM at si PP Sara kung hindi daw dahil sa kanya mga kaabayan. At lahat po ng baho ni Gov. Gwen Garcia, sinabi niya. Talagang nagpalitan sila ito ng mga hindi magandang salita mga kaabayan. Pero until po nawala ho yan, hanggang ngayon, wala na tayong nabalitaan kung ano na yung update tungkol sa issue lang daw mga kaabayan. Kasi bigla pong nawala eh. At sabi pa ng mga DDS na by September daw, last month mga kaabayan, meron daw pasabog na naman itong si Rowena Barden. Pero hanggang ngayon, wala naman kasi walang pasabong kaabayan.
until today or until yesterday na kinausap po ni Bibi Sara itong si Gov. Gwen Garcia, mga kabayan. Maraming nagulat kasi nga ayaw po ng mga DDS na parang lalapit dito si Bibi Sara kay Gov. Gwen Garcia. Kasi nga yung pangalan pinag-Gov. Gwen, mga kabayan, parang sabi nila nagkakaroon dito ng bad image dahil daw kay Rowena Burden. May tanong ako, mga kabayan, maniniwala ba tayo na dahil po kay Rowena Burden nanalo si BBM sa Cebu City? I don't think so. Marami naman kasi mga loyalista sa Cebu City, mga kabayan. Totoo yan. Marami po mga supporter po si BP Sara at saka si BBM doon po sa Cebu City. At talagang noted ho yan. At saka marami tayong nakita po sa mga surveys. Lalong-lalo na sa panahon po ng pangampanya ni BBM, marami po mga supporters ang mga Marcos at saka yung mga Duterte, mga kabayan. Pero yung dating po sa pagkasabi ni Rowena Burden, sabi niya dahil sa kanya nanalo yung mga Marcos at saka yung Duterte, 'di ba? Parang fake news 'yun eh. So, alam niyo, mga kabayan, kung bakit po pumunta doon si BP Sara sa Cebu City. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Also, pag-usapan din po natin, mga kabayan, ito ring nagulat na kasi meron pong congressman na kumanta po tungkol dito kay Speaker Martin Romualdez. Marami siya mga sinabi ito, mga kabayan, at talagang nagulat po. Ito po yung tungkol po sa sinabi, yung big issue na na-brought up po dito ni FPRD tungkol dito sa extraordinary expenses. Yung ipinakalat po dito at saka ipinasabog po ni Sas Rogando Sasot. Yun po ang tinutukoy ko na issue na brought up dito ng congressman at sila'y nadulas, mga kabayan. So pag-usapan natin yan mamaya. Kaya sa pag-usapan din po natin itong sunod-sunod po na issue dyan sa mga ahensya natin, yung hacking incident, mga kabayan. Siya nga pala kahapon, hindi ko napakita yung balita. Napansin ba natin? Nawala kasi sa aking copy, mga kabayan, na-delete ko pala. So, aside pa po sa DOST, kasi kahapon, di ba sinabi ko, aside po sa PhilHealth, doon po nag-umpisa yung hacking incident, hanggang sumunod po itong PSA na hack rin po, mga kabayan, hanggang na-hack rin po itong DOST. At dito, merong bago po, talagang napakainit pa na issue ito, kakapasok lang. Alam niyo ba, yung mismong website ng House of Representatives sa Kamara, mga kabayan, na-hack rin po. So ngayon, si PBM talang dismayado na dito at nagalit siya dito sa mga ahensya natin kung bakit nagkaganon, mga kabayan. Bakit sunod-sunod po dito yung hacking incident? Di ba nagpalusot dito yung mga ahensya dahil daw sa antivirus? Or meron po ditong anggulo, baka nagkaroon dito ng inside dyan, mga kabayan. At meron po itong haka-haka na itong hacking incident ay parang related, mga kabayan, dahil nga 'di ba yung DICT ay hindi po ito naprubahan ang kanilang hiningi dito na confidential funds, kaya daw nagkaganon. Marami pong nag-iisip na ganyan, mga kabayan. Pero isa po sa posibilidad na naman, meron kong sasabihin, mga kabayan, kasi ito ay base po sa aking experience. 'Di ba alam po ng mga solid viewers natin dito, yung mga viewers na simula pa noon hanggang ngayon kilala na si Sir Ivan. Alam niyo ba, mga kabayan, na si Sir Ivan, before ako napunta dito sa Saudi Arabia, ako po ay salesman diyan po sa Mandawi City, sa Cebu, mga kabayan. Yes, 3 years po ako diyan nag-salesman. Tsaka ang hawak ko ng mga clients, mga kabayan, mga gobyerno po. Yung ahensya natin sa DSWD, sa DepEd, sa DOST, or marami mga iba, DPWH, or basta marami, mga kabayan, yung mga hawak ko, pati nga yung Pag-asa, hawak ko rin yan. So, meron akong naalala nga pala during dito sa mga bidding kasi related po ito dito sa issue po ng antivirus, mga kabayan. So, ikakanta natin yan mamaya at isiwalat natin ang nalalaman ni Sir Ivan. And of course, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, palagi tumura na lang babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before tayo magsama, kabayan, as usual, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin na ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Syempre, kumusta rin natin, mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po, makabayan nating DDS all over the world. Harito, di ba, kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Unity Team supporters.
And guys, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki to ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, please don't forget to like our video always. Every day, hopefully po na tuwing maglalabas na po ng video si Sir Ivan or vlog natin, sana automatic na tayo na mag-like mga kabayan, okay? And of course, siyempre, i-welcome po natin mga kabayan, ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At mga kabayan, so unahin mo natin po yung issue, itong pasabog po ni BP Sara na kung saan pumunta siya doon sa Cebu City mga kabayan. Before yata pumunta doon sa kay Gov. Gwen Garcia, pumunta siya sa isang bundok mga kabayan or mountain. Doon po sa lugar, i-check ko lang mga kabayan kung anong lugar na yon. Sa Dalagit nga pala, pumunta doon si BP Sara sa Dalagit. Marami po mga bundok diyan na mga matataas mga kabayan. Maganda talaga yan. Kapag mahilig kayo sa mag-hike or mag-mountain trekking, highly recommended po yung Dalagit. Maraming maganda diyan mga kabayan. So after that, pumunta siya doon sa office po ni Gov. Gwen Garcia mga kabayan. So tatanungin ko dito, kumusta na ba ito mga DDS po na mga rabid na ayaw dito kay Gov. Gwen Garcia? Di ba sabi ninyo na meron kayong pasabog last month pa ngayon, sabi nila may pasabog daw si Rowena Burden sa September mga kabayan. Pero hanggang ngayon wala pang sinasabi si Rowena. Mukha yatang mga kabayan, mukha lang nabilaukan na. Kasi nga very interesting po yung mga sinasabi ni Rowena Burden. Pero alam nyo, personal naman kasi siya mga kabayan. Mga personal po na kaalaman ni Rowena Burden dito po kay dito po kay Gov. Gwen Garcia. So, kung alam niya yung mga secretary ng Gov. Gwen, mga personal life niya or yung mga alam niyo na yung mga dugdugan po ng mga life mga kabayan, yung sundutan, well sa kanila na yon. Alam niyo, ang concern lang natin dito kung totoo ba na ginamit po ni Gov. Gwen Garcia yung pera ng bayan para lang doon sa isang lalaki mga kabayan according po ni Rowena Burden. So yun po ang concern natin. Pero hanggang ngayon tikong bibig pa rin po si Gov. Gwen Garcia mga kabayan. So wala siyang mga sinabi tungkol dyan. Hindi natin alam kung totoo ba yan o hindi. Pero ang nakakatawa kasi dito, itong mga ayaw po kay Gov. Gwen, specifically, ang grupo po ni Surgando Sasot, sila si Mark Lopez, yung mga DDS, ayaw dito kay Gov. Gwen. At pati nga si Hitad mga kabayan, at saka itong naalala ba natin, si Hitad at saka itong si Bagong Lipunan, talagang tinira nila dito si Gov. Gwen. Kasi nga, siyempre, talagang na-touch kasi dito yung pangalan po ni BBM na sabi po ni Rowena Burden dahil daw sa kanya nanalo daw itong si PBM. Kaya tinira ho nila si PBM. Ayaw kong maniwala talaga na dahil dito kay Rowena nanalo si PBM at saka yung mga Duterte. Hindi ang totoo mga kabayan. Alam nyo, kilala po yung mga Marcos dyan sa Cebu City. Nung panahon pa ni Tatay Diggs mga kabayan, ni FPRD, talagang kilala na po yung mga Marcos dyan sa Cebu City. At gustong-gusto po na taga Cebu City na itong si PBM ang magiging presidente next mga kabayan. Kaya yun nanalo. Kaya nga nakikita natin during po sa pangangampanya, di ba marami pong pumunta doon ng mga taga Cebu City. At saka na-issue pa nga yun yung panahon po ni Linilotang mga kabayan. Kasi nga nung nangampanya doon si Linilotang, kasi nga yung kanilang garbage ay hindi nila nilinisan. Pero it's a good thing po dito po sa mga pulahan, dito po sa unit team, after po sa pangampanya ni BBM, nilinisan po yung garbage ng event, yung area mga kabayan. Talagang malinis po. So yung grupo dito ni Lutang, nakikita natin na kung ano po ang kanilang ginagawa dito na garbage attitude. So yun po ang attitude ng kanilang amo na sinusuportahan lang mga kabayan, yung si Lini Lutang. Si Lini Lutang, she has a garbage attitude. So bawal sa kanya na maging presidente mga kabayan. Babalikan natin itong mga DDS po na mga rabid. Alam nyo ba na marami po ditong nakuryente mga kabayan? Di ba ang napakalat dito or yung nag-una-una dito, Ibisaya yun. Yung nag-upisa dito mga kabayan na tungkol ito sa extraordinary expenses daw ni SMR o ni Speaker Martin Romualdez, di ba si Surgando Sasot. Pero marami siyang instance dito or marami po ito mga vlogger na talagang nadibang itong si Sas mga kabayan. Like for example, dito po sa extraordinary expenses. Meron pong isang hindi isa, actually dala po na congressman. Nagsalita dito tungkol dito kay Speaker Martin Romualdez mga
makabayan tungkol nga dito sa challenge ni FPRD na ipo-audit tong si SMR makabayan. Alam niyo ba na marami itong dalawa na congressman na to ay humanga po dito sa ginawa po ni Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi itong makabayan, napag-alaman ko na ito palang extraordinary expenses, ito isang surplus po na budget from last year makabayan. Kasi sa last year nga pala, napag-alaman natin at talagang ito ibinalita na ito palang si Speaker Martin Romualdez worth 4.69 billion pesos ibinalik po ni Speaker Martin Romualdez doon po sa National Treasury kasi hindi nagamit makabayan. So yung budget na yan, that is excess o tinatawag natin na surplus budget. So for the year 2023, kaya nag-request sila dito ng kung sabi nila, di ba, merong extraordinary expenses makabayan, that is 1.6 billion pesos. Yun 1.6 billion pesos na yan, yung sinasabi nila na extraordinary expenses daw, I think at marami nag-iisip dito na yan daw ay yung surplus budget na ibinalik po ni SMR makabayan for the last year. At para maintindihan natin, meron ipapakita sa inyo na video na talagang masusunog dito si Sas Rugando Sasot at talagang mapapahiya dito si Sas Rugando Sasot makabayan. So, for more details, let's watch this. So, yung tinatawag nilang extraordinary fund, tingin ko naman, wala namang extraordinary fund. In fact, may COA report na last year, ang savings ng house is around 4.8 billion pesos. Savings yan. So, tingnan mo, kung ibang Speaker of the House yan, ubos yan. Yung savings, pwedeng ibulsa. Totoo. Pero, binalik ng ating Speaker Martin Romualdez, yung 4.8 billion. Kaya, ang hirap naman sabihin na itong si Speaker Martin Romualdez ay nagtatamasa. Dahil, bakit pa niya ibabalik yung 4.8 billion? Totoo yan. Hindi rin naman subject to audit actually. Yung mga... Actually, maganda ang ginagawa ngayon na Speaker sapagkat ngayon, for the very first time, the House of Representatives is going around the country. Talaga nagbibigay ng mga ayuda sa mga mahihirap. Or ang gumagawa lang yan ay ang executive, no? Ngayon ang Kongreso very much involved yan. Pero dinadaan ng Kongreso sa DSWD. Yes, that's right. It's just that ang congressman are notified na sa district mo, ito yung darating na ayuda. Tama yun. Dahil executive branch naman talaga ang gumagawa niyan, yung mga nagdi-distribute. But it is Congress that allocates. Yeah, that's true. Well, ang gusto lamang nating ipaliwanag dito, hindi sa pinagtatanggol po natin ng House. Kahit na po yan, kung ang word is extraordinary fund, auditable po yan. Subject for audit po yan. Yun po ang kaibahan. O lahat naman lahat naman subject for audit. Baka yung extraordinary fund, baka yun yung savings na sinasabi nila. Extraordinary fund. Extraordinary kasi biruin mo, magbabalik ka ng savings. Tingnan mo yung history ng Congress kung may nagbalik ng savings. Ang naaalala... Tingnan mo yung history ng Senado kung may nagbabalik ng savings. Kaya extraordinary fund yan kasi binalik. Yeah, totoo yan. Ang naalala ko na naibalita ko na nagbalik ng savings sa National Treasury for the amount of 30 million pesos is the former Speaker Joe De Venecia. May isang taon na nagsoli siya sa National Treasury ng 30 million. Yun. Pero ito, billion Billion po ito. 1.6 yung sinasabi nilang extraordinary fund. Di umano. 1.6 billion. Nagbalik nga Nagbalik ng pondo. So, ibig sabihin, baka kasama doon yung extraordinary sa binalik. Dahil hindi naman nagastos. Kaya siguro pasalamatan natin yung ating speaker dahil may binalik. At yung binalik naman na yun ay talagang pupunta sa National Treasury. And then the National Treasury will certify na there is this kind of fund na pwede naman isali sa national budget in the next year.
Alam mo, yung sinasabi natin na pagka ho may ang isang ahensya ng pamahalaan, binigyan ng pondo at hindi nagastos, kasalanang malaki yon. Kasalanang malaki yon. Ito hindi kasalanang malaki. Dahil kung wala namang gagastusin doon at wala namang infrastructure doon, hindi kasalanan niya. So binirify ko po yung yung balita niya makaabayan, yung mga sinabi po ni Congressman Pichay at saka yung kay Congressman Abante na sabi nila ibinalik daw ni Speaker Martin Romualdez yung budget po na excess nila doon po sa National Treasury last 2022. So tinignan ko yan sa balita makaabayan. Hanggang nakita ko yan doon sa CNN kasi wala po ibang nagbalita niyan aside pa po sa CNN makaabayan. So kinonfirm ko yan kasi ayaw ko na magbase na po sa kanilang sinasabi tungkol ito sa COA report. Pero makikita naman pala yan doon sa website makaabayan ng COA. I-check nyo lang po. At dito muna tayo sa balita na inilabas po ng CNN. Kahit saan kayo maglibot-libot na balita makaabayan tungkol dito sa ibinalik po ng Kamara na budget na excess, yung surplus na budget ni SMR. Hayon sa balita na last July 9, 2023, House sees 4.69 billion. Actually, mali po yung sinabi ni Congressman Pichay makaabayan. Di ba sabi niya 6.9 billion? Actually, it's 4.69 billion lang po. Yan po ay budget surplus in 2022. So, binalita po ng CNN. So, kung pupuntahan natin yung COA report doon sa mismong website po ng COA makaabayan sa gobyerno natin, nakikita natin dyan that it is confirmed. And talagang confirm makaabayan na meron pong 4.698. Yan po ang surplus or deficit for the period 2022 makaabayan. So, aside po sa aking mga panaliksik, you can check also sa gobyerno natin na website sa House of Representatives Statement of Financial Performance General Fund makaabayan. So talaga in-upload nila yan last December 31, 2022 na report makaabayan. So i-check nyo lang po. Ikaw SAS, i-check mo rin po sa inyong side kung totoo ba ang sinasabi namin dito. Pero alam nyo makaabayan, i-clear ko lang po dito hindi ko sa ipinagtatanggol dito si Speaker Martin Romualdez. Hindi po ganon. Gusto ko lang kasi sabihin dito yung totoo makaabayan at saka being transparent. Hindi tayo dapat po na magbabase lang sa isang vlogger na mismo ipinakalat dito, pero tayo po ay meron rin pong ebidensya. Dapat balance makaabayan. Di ba? Di ba SAS? Ganon sana yan. Ngayon, yung budget po na sinasabi nila na extraordinary fund daw or expenses, yan po ang surplus budget sa na ibinalik po ng Kamara last 2022 makaabayan. Yan po ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Okay, so sa mga nagsasabi dito, sabi makaabayan, may nabasa kasi ako sa last vlog natin na comment, ensaymada vlogger daw ako. Ensaymada vlogger daw si Sir Ivan. Baka hindi niya alam makaabayan na nandito po ako sa Saudi Arabia. Si Sir Ivan po isang OFW. Hindi po ako ensaymada vlogger. Yung mga ensaymada vlogger, yung pong nagpunta doon sa meet and greet ni PBM sa Malacanang. At saka ang original po na ensaymada vlogger, para alam po ng lahat, si Princess Maui at saka si Madam Ili Makaabayan. Sila pong dalawa yung original na ensaymada vlogger kasi sila to nagreklamo. Yes, sila po ang totoo. Hindi kasi sila naintindihan na ikinig lang sila dito sa mga vlogger po na mga mapanira na every time daw sinong ditong kumakampi po kay PBM at kumakampi dito kay FL Lisa, tinatawag nila na ensaymada vlogger makaabayan. Hindi nila intindihan kung ano ang word na ensaymada vlogger at sino po ang totoo at original na ensaymada vlogger, di ba? So si SAS makaabayan, balikan natin, abay napahiya po. Bumalik siya dito sa issue na kung saan naalala ba natin na merong sinabi dito na, di ba si BBM nagkita po at saka si Mar Rojas makaabayan. Isa po sa nagpakalat niyang, sasabihin ko na sa inyo dito, di ba meron kong narinig na may nagpakalat po na si Mar Rojas daw ay kukunin po ni BBM dyan sa Malacanang. Actually, nagpakalat po niya makaabayan si SAS Surgado Sasot rin po. Siya po, yes. Siya pong mahilig dito na magpakalat ng mga fake news. Inuunahan niya si PBM sa kanyang mga desisyon. Baka gusto siguro ni SAS makaabayan, siya rito ang gustong magpresidente.
Inuunahan niya lagi si PBBM, hindi pa nga kinuha niya si Mar Rojas, pero alam niyo mga kababayan, unahan ko na kayo dito. Malabo po at malabo talaga na kukunin po ni PBBM itong si Mar Rojas. Aside pa po sa ayaw namin at marami talagang ayaw po dito kay Mar Rojas mga kababayan. So alam ho yan ni PBBM. So malabo po na kukunin si Mar Rojas ni PBBM. Iwalan po talagang kwenta to si Mar Rojas mga kababayan. Tsaka sabi pa nila na ipapahawak daw ni PBBM yung posisyon niya ngayon dyan po sa Department of Agriculture, yung being secretary dyan sa DA mga kababayan. Yan daw ang paghahawakan ni Mar Rojas. Napaka-impossible talaga. Itong si Sas mga kababayan, palagi kasi itong makukuryente. Ngayon, pag-usapan naman natin itong si Senator Amy Marcos o si Super Ate. Napapansin ba natin mga kababayan na talagang todo depensa dito si Super Ate kay BP Inday Sara? Aside pa ho talagang sa malapit silang dalawa, okay naman po. Talagang agree ko dito sa sinasabi po ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Okay naman po 'yan na yung mga kumakalaban, yung mga nakikritik dito tungkol po sa confidential funds ni BP Inday Sara, meron talaga silang mga personal interest dito. Like for example, na pagtanggal ng spy fund ni BP Sara may halong galit. Yun po mga kababayan. Saka, the other day rin po, may sinabi rin po si Senator Amy, sabi pa dito, Senator Amy sa mga kritiko ng CIF ni BP Sara, ang layo-layo pa ng 2028. Parang binibinay nila itong si BP Sara mga kababayan. Ngayon, napapansin nyo na ba? Parang feeling ko ito mga kababayan, si BP Sara dito ang magpartner at saka si Senator Amy Marcos sa darating po na 2028. Correct me if I'm wrong. Diba napapansin natin na talagang malapit silang dalawa at kapag merong merong pong magkakritik dito kay BP Sara, nandyan rin po si Senator Amy Marcos. So na-feel na namin makaabayan na baka itong si BP Sara at saka si Senator Amy Marcos, silang dalawa dito ang tatakbo sa 2028. At saka agree naman ko dyan makaabayan, Duterte pa rin po at saka yung Marcos. And that is a good news. At saka kumusta nga pala Sas? Itong si Sas talaga pasaway makaabayan. Si Mr. Sasot, sarap pitikin na to mahilig maglabas po ng mga fake news mga kabayan. So anyways, forward naman tayo sa ibang balita. Ngayon, pag-uusapan na ho natin, pasisya kahapon mga kabayan, hindi ko kasi napakita dito yung video tungkol dito sa hacking incident dyan po sa, di ba may bago po yung DOST at saka nagalit dito si PBBM, dismayado po. Yes, meron po yan sa balita. Ngayon, may bago, meron naman pong hack yung website ng House of Representative mga kabayan. Yes, kahapon na-hack po. So, for more details, let's watch this. Dahil sa sunod-sunod na data breach sa ilang ahensya, naniniwala ang isang eksperto na mas nararapat mabigyan ng confidential fund ang Department of Information and Communications Technology. Importante raw ang pondo para malabanan ang mga nangunguha ng mga datos ng publiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Umabot na kay Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa hacking sa mga government agency. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, pinulong na ng Pangulo ang DICT kaugnay ng sunod-sunod na hacking. Wala pang ibinibigay na detalye ang ahensya sa resulta ng pulong o kung may marching orders na ba ang Pangulo. Sa ngayon, 3 ahensya na ang kumpirmadong tinarget ng mga hacker. Unang pinunterya ang servers ng PhilHealth, saka isinunod ang Philippine Statistics Authority o PSA. Nitong weekend naman, ipinost ng grupo ng hinihinalang hackers na Diablox Phantom No. 2 ang 25 link na karamihan ay pasilip daw sa nakuhang datos sa PSA. Pero may 3 link sa post na hindi raw galing sa PSA ang laman, kundi sa Department of Science and Technology at sa Philippine National Police. Kinumpirma naman ni DOST Secretary Renato Solidum na nahack sila, pero hiwalay na website ng One Expert Portal ang nadali ng hackers. August 31 daw nang pasukin ng hackers ang website na hiwalay naman sa main website ng DOST kaya mabilis nilang naresolba. These data contain some publicly listed names of technical experts, their addresses, the email addresses, which are actually publicly available. So wala namang sensitive data doon kasi pinapa-publicize nga namin. Sinusubukan din ng News 5 na kunin ang panig ng PNP pero wala pa rin silang tugon sa issue. Ayon naman sa cybersecurity analyst na si Art Samaniego, luma na ang datos ng PNP na ipinost ng Diablox Phantom No. 2 pero dapat pa rin daw itong seryosohin. Mas mainam din daw sana kung mabigyan ng confidential funds ang DICT para mas mapalakas ang cyber defense ng gobyerno.
kailangan ng DICT ang confidential fund. Kasi pag bibili ka ng mga tools and equipment and solutions against cybercriminals, hindi to dapat dumaan sa procurement process. Kasi pag dinaan mo sa, halimbawa sa bidding process, public na yung document, pwede kang sundan ng mga cybercriminals. Para naman hindi na maulit ang data breach, kinumpirma rin ng PhilHealth na nai-award na nila ngayong linggo ang kontrata sa procurement ng bagong antivirus software ng ahensya. Yun nga lang, aminado silang napakalaki ng nakuhang file sa kanila. Kaya iminungkahi na mismo ng DICT na palitan na rin ang PhilHealth ID numbers ng lahat ng mga miyembro. Bagay na inaaral na raw ng PhilHealth. Okay, kung sasabihin nyo mga kababayan, Sir Evan, nasaan yung balita tungkol dito sa bagong hacking incident? Yung House of Representatives mga kababayan, yes, nahack po ang kanilang website. Ipapakita ko lang dito sa gilid. Sabi dito, di ba, kung napapansin nyo sa kanilang mismong homepage mga kababayan, kung pupuntahan nyo po yung House of Representatives na website, yan po ang makikita nyo, which is, you've been hacked. Have a nice day. At sabi po ito sa baba ng kanilang captions mga kababayan, Happy April Fools, kahit October pa lang, fix your website. So nahack po yan kahapon mga kababayan. So dito natin nakikita po na itong ang ating cybersecurity dyan sa Pilipinas o yung mga security natin dyan sa mga websites po ng mga ahensya natin, hindi talaga safe mga kababayan. Di ba napapansin nyo po, ini-easy lang dito ng mga hackers or hackers ba talaga or baka ito inside dyan mga kababayan. Parang meron sila itong ipinapahawatig talaga eh. Di ba napapansin ba natin? Kasi nga, merong anggulo. Diba, sabi nila yung confidential funds, dahil daw hindi dito na-aprobahan, kaya sila nag-iingay dito. So, talagang ipinakita na ito mga kababayan tungkol ito sa mga hacking incident. So, yun po ay related. Ang ibang issue ito mga kababayan, yung antivirus. Diba, yun po isa sa mga palusot nila. At saka ibabasahan ko lang dito yung other portions po sa website ng House of Representatives. At talagang makikita po dito sa press release po na portion, Happy April Fools, kahit October pa lang, hacked by 3 Musketeers. So ito pong 3 Musketeers, yung nag-hack mga kababayan. Yan po ang pangalan po ng grupo ng mga hackers. And I think ito na po yung mga Pinoy. Ngayon, alam nyo, may sasabihin ko sa inyo. Yung mga palusot nila tungkol ito sa antivirus, yung issue mga kababayan, mukhang malaki po yung posibilidad kasi. Noong nagtrabaho pa ako doon sa Cebu City for 3 years bilang isang salesman mga kababayan. So ulitin ko lang po dito, ang mga hawak ko ng mga clients ay mga government. So yung kumpanya na pinapasukan mga kababayan, nagsusupply kami ng mga IT or IT equipments, like for example, ng mga laptops, mga inks or any gamit po sa pang-ITs and also office supplies mga kababayan. Meron pong mga bidding yung gobyerno natin. Kapag pang maramihan kasi kapag bidding mga kababayan, para alam mo ng lahat, kapag 25,000, I'm not sure kung 25,000 pa ba kung meron pang nagtrabaho sa atin dito sa gobyerno, di ba kapag above 25,000 ay talagang i-bidding ko yan. Kapag below 25,000 naman, hindi lang po mga kababayan. So, automatic na po niyang i-purchase. So, to cycle ng mga budget. So, kapag meron silang purchase po sa laptop dito, hindi naman sila nagpapabidding dito ng isang laptop ng mga kababayan or 2 or 3. Maramihan ho yan sa isang ahensya. Like for example, dyan sa PhilHealth. Siyempre, kami po mayroong competitor. Marami pong mga competitor mga kababayan kasi public naman ho yan, na bidding na yan. So, may pakita sila dyan ng mga specs. Dapat ganitong klase po ng mga laptops. Ganitong klase po yung mga specs na makikita natin. At saka included po yung antivirus. Mga kababayan, kami po mga supplier, magkakilala ho kami lahat. Totoo yan, magkakilala ho kami lahat. Yung mga kampanya po na naman doon sa Cebu City, magkakilala po yung mga may-ari dyan mga kababayan. Saan ba dito magkatalo sa bidding sa mga laptop? Like for example, 10 laptop mga kababayan. Ang amin pong ihanyag niyan, ipakita or i-present namin doon sa bidding ng mga officials, halos the same po lahat na laptop mga kababayan. So saan ba dito magkatalo-talo, Sir Ivan? Diyan na po sa antivirus mga kababayan. Yes, diyan po. Ang gagamitin ko ng mga antivirus, ito atin-atin lang to joke lang. Alam naman po yan ng mga ibang mga ahensya mga kababayan. Alam mo rin po yan ng mga
yung mga salesman, alam nila yan. Ang ilalagay ko na na antivirus mga kabayan, kasi wala naman silang specs doon na inilagay po na either pro ba yan or either na corporate ba yan or business edition or standard edition, wala silang nilagay doon. Konti with included na antivirus. So syempre, ang ilalagay ko po yung antivirus na standard edition mga kabayan. So kilala ba natin yung mga antivirus? Gusto ko na po ipakilala sa inyo mga kabayan, kahit marami tayo dito na mga senior citizen, gusto ko aware po ang lahat ng unti-unti po tungkol sa IT world. Marami po mga antivirus, like example sa Avast, ABG, Kaspersky, Malwarebytes, Bitdefender, at saka Norton, at saka McAfee. Yan po ang mga pinaka-common po na mga antivirus. Diba? Mga IT and mga professions, mga viewers natin dito. Yan po ang mga pinaka-common. So, ang gagamitin ng mga kabayan, yung pong standard edition. Kasi kapag gagamit ako dito ng antivirus po na corporate at saka yung mga business edition, mahal ho yan mga kabayan. At mostly po ginagamit sana dyan po sa gobyerno natin, dapat yung mga business edition mga kabayan. Kasi vulnerable po yung gobyerno natin sa mga hacking. Kasi magkaiba naman kasi yung features dyan po sa standard edition versus doon sa mga pro or doon po sa mga business edition mga kabayan. Magkaiba ho yan. At alam ho yan ng mga IT personnel. So yun po sa mga, like for example, meron kong bidding na alala ko meron kong nasupplyan po na isang server po, ano lang pangalanan po yung gobyerno natin. May na-server ako noon na alala ko lang na isang server yata yon. At saka nilagay namin doon na antivirus ay yung only standard. So it's a sad thing na dapat ilagay po sa mga server mga kabayan, dapat po yung mga corporate edition or yung mga business edition dapat para hindi ho yan mahak mga kabayan. Unless kung merong ok dyan sa IT ng gobyerno natin at talagang dito makabayan yung tinatawag natin na inside job or talagang intentional po na ginawa nila yan. Sa anong paraan, Sir Ivan? Yung mga ibang gumagamit po ng mga laptop makaabayan, ito, iklaro ko na ito, hindi po lahat ang gumagawa nito. Meron lang po makaabayan. Yung mga gumagamit po ng laptop dyan sa ahensya natin, meron silang free time. Di ba? So kapag free time, mahilig sila makaabayan. Hindi po lahat hindi free time. Yung nandun na po sa mga bahay nila or baka yung ginagamit nila sa bahay, yung laptop nila, that is government makaabayan. Siyempre, mahilig sila dito na maglaro po ng iba, yung games, meron silang install dito na mga applications na nadetect po ng mga antivirus at yun po ay malware makabayan. So para ma-install nila yan dyan sa laptop, dinidisable nila yung antivirus makabayan. Nag-gets nyo ba si Sir Ivan? Yes, dinidisable nila yan. Tsaka after na po na ma-install yan, i-enable na naman nila yung antivirus makabayan. O diba government, tinuturoan ko na kayo. Pero hindi ko sinasabing ginagawa nila lahat ni makabayan. Pero siyempre, malaking posibilidad yan po ay gagawin nila. Kasi parang gawain rin po ni Sir Ivan. joke lang. Yan po, yes, para malusot nila. So, ang problema dito, di ba, sabi po naalala nyo, sinabi ni Sarmiento noon, baka kasi yung mga personal po ng mga dala ng laptop na ibang mga, na mga official dyan sa ahensya natin, baka kasi meron silang ini-install po, at saka wala nang ginagamit ito na antivirus. Yan po ang aking ibig sabihin mga kabayan. Kahit merong antivirus, pero yung gumagamit po ng laptop, may pagkaukok talaga, in-install nila yung gusto nang i-install at saka yung antivirus, disable nila. Ang problema ito mga kabayan, kapag makalimutan nila, i-enable ulit yung antivirus. Diyan na magkaloko-loko ang lahat. So, malaki talaga itong posibilidad na yung nangyari po dyan sa PhilHealth is a antivirus issue, pero yun po ay pabaya mga kabayan. And I think, hindi ko sinasabing totoo ito, at saka hindi ko sinabing yan po ang nangyari sa PhilHealth, yan po nangyari sa DOST, yan po nangyari dyan sa PSA, and I think meron pong antivirus mga kabayan at hindi ako maniniwala baka ang sabi na expire daw at saka hindi daw na enable yung antivirus. Meron talagang nangyaring ganun mga kabayan. So it's up to you to decide. It's up to you na i-analyze po aking sinasabi dito kung talang ginawa nila yan or hindi. Pero malaking posibilidad po makabayan. Yan po ang kanilang ginawa. So yan po ay pabaya ng mga IT makabayan. So advice ko lang po sa gobyerno natin, huwag kayong gagamit po ng mga standard edition. Ditsuhin nyo na. Total may mga budget naman yan Ditsuhin nyo na po sa corporate edition or doon po sa business edition.
magtanong kayo, maghingi kayo ng advice doon po kay Sarmiento, okay? At saka sana po sasalain naman natin yung mga IT natin. Hindi ibig sabihin na naipasok mo itong taong ito kasi parang kapamilya mo or malapit sa iyong pamilya or marunong lang gumamit ng PowerPoint, marunong lang gumamit to ng Excel, marunong lang gumamit to ng Photoshop, abay naging IT na makabayan. Di ba? Dapat tingnan niyo po yung school background niya, yung mga background ng mga taong to. I-check niyo rin po kung saan sila galing or baka ito'y galing po sa mga ok-ok o baka sinasabotahin nila itong mga ahensya natin para masira po yung gobyerno natin, para masira po dito or masira dito si PBBM. Gets ba natin mga kababayan? Kasi yung mga hacking incident na yan, magre-reflect kasi yan kay PBBM eh. Kasi siyempre siya yung presidente mga kababayan, so doon po magre-reflect sa kanya. Kaya nga nainis si PBBM at dismayado dito at nagalit po dito sa taga DICT. Okay? So hopefully, naintindihan po ng ating mga seniors dito ang ibig sabihin. Kasi nga may pagka-technical lang konti aking sinasabi mga kababayan tungkol dito sa antivirus. So hopefully, naliwanagan ang lahat. Okay? So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic mga kababayan, i-greet mo natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-greet natin ang ating mga channel members, sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami or Sis Queen, Fiz Calante, Russell de Rowell, B.A.B. Bar, and Mel Grace Holmes. And hi to Omega family at kay Engineer Jimmy Inopiques na nandyan sa Matagob, Leyte. Hi to Rogelio Soriano, nandyan rin po si Jima Nabarte, Bing Poniente, Sweet Lee Nabarte, nandyan po sa Dubai. And hi to Evelyn Garcia, Lolita Banaines na nandyan sa Dubai. And hi to Ben Nituan, they're watching from Shinano, Chosito, Shiachekin, Japan. Sakto ba yun? Ay, chicken. And hi to si Raul Balyarta. Nandiyan po si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Nandiyan po si Sir Tony Villa from Santa Mesa, Manila. Hi to Biyahe ni EJTV from South Korea, Ashen from Cyprus, Jillian Quezon, Maiti Baisa, Imi Sarino, Kaloyal Wanabet, Tulits Manti, Leonardo Staliero, and hi to Ma'am Josephine Cornelius from Maryland, USA. Mga kabayan, so dito tayo mag-jump po sa issue dyan sa Socorro, sa SBSI. I think nabalitaan na ho natin na di ba si Senator Bato de la Rosa nagpunta doon sa Socorro for the ocular inspection para makakuha sa ito ng mga ebidensya mga kabayan. Di ba kasi I think by next week ba yung next nila na hearing dito tungkol dito kay Senyor Aguila. Well, I'm not sure mga kabayan. I think nabalita ko lang parang next week yata eh. So, meron silang nahalukat doon na kung saan nalaman nila na marami palang mga bata na namatay mga kabayan. At saka doon lang po nilagay po sa isang sementeryo. At saka nalaman ho dito na itong mga bata mga kabayan kung bakit namatay. Kasi ayaw daw ni Senyor Aguila na ipapadala doon sa ospital mga kabayan. Kasi ayon po dito sa isang gunggong po na sa isang sekretary mga kabayan, yun si Chinga. Diba sabi niya na meron daw sila isang press nurse bang tawag nila yan at saka mga nurse mga kabayan. Sabi niya, kaya nga hindi na pinapadala dito sa labas sa hospital kasi meron ng sarili na nurse mga kabayan. Hindi ba niya iniisip na yung mga bata, baka kasi hindi po kaya yung sakit ng isang nurse, baka hindi kasi kaya ng sakit po ng bata, hindi po kaya ng nurse mga kabayan. So kailangan talaga dito ng mga espesyalista, yung mga doktor. Pero kasi ang tingin nila dito kay Senyor Aguila na isang Diyos-Diyosan na makabayan, hindi nila ipadala po sa hospital, kundi si Senyor Aguila na dito ang bahala makabayan. So, for more details, let's watch this. Mukhang malabo ng malusutan ni Senyor Aguila o ni J. Renz Kilario at iba pang mga opisyal ng SBSI o ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang mga alegasyon sa kanila, lalong-lalo na yung tungkol sa child marriages na allegedly
ginagawa nila sa loob ng kapihan. Sa ngayon, nandito tayo mismo sa loob ng sitio Kapihan at bantay sarado ng mga pulis at sundalo ang loob at labas ng sitio kahit naka-break ang Senado. Dumayo at kinausap ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga membro ng SBSI kaugnay pa rin ng investigasyon ng umano'y pang-aabuso, lalo na yung presang pagpapakasal sa mga menor de edad. Matatandaan natin, may 3 menor de edad na humarap dati sa Senado. At ayon nga sa kanila, sapilitan silang pinakasal sa loob ng kapihan sa mga adults. So ang nangyari ngayon, mas pinatotohanan pa ito dahil nagsagawa ng investigation ng DSWD in cooperation with the Department of Justice. At lumalabas nga sa kanilang investigation na may 22 couples sa loob ng kapihan na kung saan ang mga ito ay mga menor de edad na kasalukuyang may kinakasama ng mga adults. Una niyang kinausap ng halos 1 oras ang mga minor de edad para itanong kung pilit silang ipinapakasal ang leader nilang si J. Renz Kilario o alias Sr. Aguila sa ibang miyembro. Patunay nito ay binigay sa aming video kung saan nagsagawa ng gabi ng pagmamahal sa lugar noong 2021. Dito humarap kay Sr. Aguila ang mga mag-asawang ipinakasal niya. Ipinapakita ng mga mag-asawa sa harap ng leader ang kanilang pagmamahalan, gaya ng paghalik bilang patunay na na-develop na sila sa isa't isa. 19 couples dito sa 22 couples na ito ang mga menor de edad na babae nakasal sa mga adult males. At meron ding 3 couples na mga menor de edad na mga lalaki nakasal sa mga adult females. Nakakagulat itong mga ganitong pangyayari kasi kung iisipin natin na yung mga ganitong edad nasa halip na nag-aaral at ine-enjoy dapat yung kanilang mga kabataan bago sila mamuhay may asawa, ay sa napakamurang edad ay may kinakasama na at sinasabi nga na ikinasal sila sa loob mismo ng kapihan sa Socorro. Nakapagtataka rin kung bakit pinili ng mga opisyal ng SBSI na ipakasal ang mga menor de edad sa mga mas nakakatandang partners nila. Isa siguro sa dahilan ay para dumami yung mga miyembro nila dahil mga bata pa itong ikinakasal nila. So kumbaga, siguradong mga fertile pa ito at makapag-produce pa ng maraming anak. Nang sa gayon, dumami yung mga miyembro nila na hindi na nila kailangan masyado na manghikayat pa ng mga taong tagalabas para sumapi sa kanila. Pero itong mga ganitong sinasabing mga child marriages ay bawal na bawal sa batas natin. Dahil itong mga menor de edad na ito ay hindi papasok sa sinasabing age of consent at age of marriage na inaalaw ng ating batas. Dahil nga mga menor de edad sila. At isa pa, yung mga menor de edad na sa murang edad nila ay nagkakaroon na sila ng pamilya, karamihan sa kanila hindi pa safe para magbuntis. Kaya kung maalala natin nung Senate hearing, may kwentong lumabas doon na 2 beses nakuna ng isang menor de edad. Dahil kahit sabihin natin na ang edad for women of childbearing age ay nagsisimula sa 15 years old, hindi pa rin talaga ito ang pinakaligtas na edad para sa mga babae na mabuntis at manganak. So itong pagsasama sa loob ng kapihan ng menor de edad at ng isang adult na tao ay isang form ng child abuse. Child exploitation ito at bawal na bawal ito sa ating batas. At hindi rin kinikilala ng batas natin yung mga ganitong pagsasama. Kumbaga yung kasal nila sa loob ng kapihan ay walang bisa. Dahil hindi nga inaalaw ng batas natin na ang isang menor de edad ay pwede nang magpakasal. Nakakalungkot at nakakagalit marinig itong mga ganitong kwento. At ayon pa sa investigation ng DSWD, karamihan daw dito sa mga menor de edad ay mga malnourished sa loob ng kapihan. Kumbaga, wala silang sapat na nutrisyon sa loob ng kapihan. Pero mukha naman daw masaya itong mga menor de edad. So siguro dahil wala na silang nakitang ibang mundo, dahil doon na sila ipinanganak sa kapihan, doon na rin sila lumaki at doon na rin sila ipinakasal. Para sa kanila, yun na yung normal na mundo nila. Wala na silang alam na iba yung mundo sa labas, na merong silang mga karapatan sa labas ng kapihan, na merong batas na pumuprotekta sa kanila, which I think ito yung na-deprive sa kanila sa loob ng kapihan. Pero para sa akin, hindi lang yung mga opisyal ng SBSI ang dapat nang kinakasuhan dito. Dapat kasama rin yung mga magulang nitong mga menor de edad na pumayag silang ikasal yung mga anak nila sa mga adults. Dahil itong mga magulang na ito, I'm sure, galing ito sa labas at alam nila kung ano yung kaibahan ng namumuhay ka sa labas ng kapihan. So hindi nila pwedeng sabihin na wala na silang alam na ibang mundo kung hindi yung kapihan lang. And this means alam nila na may batas sa labas ng kapihan na siyang dapat sinusunod ng bawat mamamayan at hindi yung batas ng kapihan.
Dapat maisama rin sila sa mga kakasuhan dahil sa kanilang pagbulag-bulagan at pagsunod-sunuran sa mga leaders ng SBSI. Ipinagkanulo nila yung mga anak nila at tinanggalan nila ng karapatan yung mga anak nila na mamuhay ng normal, na makapag-aral at makapagbuo ng sariling pamilya. At dahil sa ginawa nila ito sa kanilang mga anak na menor de edad, na pinayagan nilang mapakasal, na pinayagan nilang magsama sa mga adults para bumuo ng pamilya, dapat din sigurong tanggalan sila ng parental authority dito sa mga anak nila. Ang ibig sabihin kasi ng parental authority ay yung karapatan ng mga magulang para sa kustodiya ng kanilang mga anak. Yung karapatan ng mga magulang na magpaaral, buhayin at alagaan ang kanilang mga anak. Pero sa ginawa nilang ito, na talagang nakapanlulumo, dapat siguro bawian sila ng mga karapatang ito. Dahil hindi sila karapat-dapat na maging magulang nitong mga menor de edad na hinayaan nilang makasal sa mga murang edad nila. Kaya itong si Senyor Aguila at yung mga kasamahan niya mga opisyal dito sa kultong SBSI dapat talagang managot. At mahihirapan na rin sila na itanggi pa itong mga alegasyon laban sa kanila. Dahil may mga testigo at may mga patunay na nangyari nga talaga yung child marriages sa loob ng kapihan. Hindi lang ito basta-bastang child exploitation. Mako-consider din ito na panggagahasa sa mga menor de edad. At mas matindi pa yung ibang alegasyon kay Senyor Aguila na kung saan sinasabi nga na nakikipagtalik din itong si Senyor Aguila sa mga menor de edad. Grabe yung mga nangyayari sa loob ng kapihan, ano? Parang mga na-hypnotize yung mga miyembro na ultimo mga magulang. Parang bukal sa loob nila na ialay nila yung mga anak nila bilang pagsunod sa mga leaders nila dun sa loob ng kapihan. Nakakagimbal. Kaya mabuti na lang din talaga na nabisto itong kalakaran sa loob ng SBSI. Kung hindi, mas marami pang mga kabataan at menor de edad ang masisira ang mga buhay dahil lamang sa kanilang maling paniniwala. At dito rin natin makikita na kung sino pa yung mas nakakatanda. Sila pa yung nauuto. Hindi natin masisisi yung mga menor de edad na sundin yung mga magulang nila. Dahil bilang mga anak, kadalasan ito yung tinatanim sa isipan ng mga bata na sundin nila yung mga magulang nila. At sino ba naman sila para suwayin ang kagustuhan ng mga magulang nila, lalong-lalo na doon sa loob ng kapihan, kung alam nila na wala silang mapupuntahan kung susuwayin nila ang mga utos nito. Sa ngayon, kahit nakadetain na si Senyor Aguila at kasama yung 3 opisyal ng SBSI, wala pang kasong na isasampa laban sa kanila. Ang pinakahuling nangyari ay dapat na magkaroon na ito ng preliminary investigation sa Department of Justice. Pero hindi ito natuloy dahil ang nangyari nung araw na yon ay nagiging clarificatory hearing instead of preliminary hearing. Dahil marami pa raw issue na dapat na i-clarify bago simula ng preliminary investigation. So I hope mabilis-bilisan na ito para mapanagot na itong mga sirang ulong leader ng SBSI. At para na rin tuluyang mapasara yung kapihan at mabigyan ng hustisya itong mga exploited minors. Pala fiesta ang pagsalubong ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa paglapag niya kanina dito sa Socorro, Surigao del Norte. Bahagi ito ng ocular inspection ng Senado habang gumugulong ang kanilang investigasyon sa mga isyu ng umano'y pang-aabuso ng grupo sa kanilang mga miyembro. Una niyang kinausap ng halos 1 oras ang mga menor de edad para itanong kung pilit silang ipinapakasal ang leader nilang si J. Renz Kilario o alias Senyor Aguila sa ibang miyembro. Patunay nito ay binigay sa aming video kung saan nagsagawa ng gabi ng pagmamahal sa lugar noong 2021. Dito humarap kay Senyor Aguila ang mga mag-asawang ipinakasal niya. Ipinapakita ng mga mag-asawa sa harap ng leader ang kanilang pagmamahalan, gaya ng paghalik bilang patunay na na-develop na sila sa isa't isa. Kinumpirma ito ni Senator Bato sa iba pang matatandang miyembro. Importante, huwag kayo magsinungaling sa amin. Ha? So, magsabi kayo ng totoo. Ang mga anak ba ninyo na mga minor de edad, pwede mag-asawa? Hindi. O bakit meron ako na-interview kanina na mga nag-asawa na, minor de edad pa? Ang gusto namin ay magkaroon ng magandang kinabukasan ng aming mga anak, makapag-aral. Kaya lang hindi namin hawak ang kanilang desisyon. Kung halimbawa na in love sila o nagka-crush sa kaparihan nila, hindi namin yun may stop. Nakiusap din ang mga miyembro na huwag silang paalisin sa kanilang lugar. Ayon sa DENR, nagkaroon ng paglabag ang grupo sa Protected Area Management Community-Based Resource Management Agreement.
Sa ilalim ng kasunduan, pinayagan ng gobyerno ang SBSI na i-develop at pangalagaan sa loob ng 25 taon ang higit 3 ektaryang lumang sakop ng Barangay Siring. Pero sa pag-iikot ng mga opisyal, agad din ang napansin ang ilang paglabat. Gaya ng mga itinayong struktura sa Sitio Kapihan na isang timberland area o forest land. We are promising to you, anuman ang naging mali namin, aayusin namin yan, itutuloy namin itong pakbarma. Please, 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 help us. Sir, help us. This is our lives. Matapos makausap ang mga taga-Sitio Kapihan, hindi raw kumbinsido si Senator De La Rosa sa mga sagot ng mga residente. Parang merong tinatago, may tinatakpan. Dahil nga parang uniform yung kailang sagot eh. Hindi mo pa tinanong, may ready answer na sila. Dumating din sa Sitio Kapihan ang mga taga-NBI. Hinukay nila ang bangkay ng bata sa sinasabing iligal na sementeryo sa lugar. Ayon kay Randolph na dating miyembro ng SBSI, 2021 na mamatay ang kanyang 2-day-old na anak dahil pinigilan sila ni Senior Agi na dadalhin ito sa ospital. Inilibing niya noon ang anak sa isang puntod pero inilipat ito nang hindi niya alam. Siya, amahan ha, aman. Siya ang amahan. Asawa mo ikon. Siya ang amahan ng bata. Ha? Siya ang father ng bata. Siya na mismo So nagsasabi. sinasabi ko na sir, may mga first aider kami dito. In times of emergencies, we have the registered nurse. Mayroon po kami mga ganon. Tapos, they have, mag-refer ko nila going to Socorro Hospital, RHO, Dapa. Ang dami pong mga cases. You have to check, sir. Marami po kaming admission sa Dapa, sa Socorro, sa Surigao. Oo, i-check natin yan later. I-check natin. Pero itong statement ng testimonya ng father, anak niya, yan o. Ilihor de... Sir, I am not the authorized person, pero sa pagkakaalam ko, during that time na namatay yung anak niya, nasa laot siya, nangingisna. Tapos sa Rickson, siya po yung kapatid ng asawa niya. Sa Rickson, hindi po ako authorized, pero yun po ang pagkakaalam ko. Wala si Randolph during the death of, doctor yata or son, hindi ko alam. Hindi po, yun po ang alam ko, wala siya. During that, nangisda siya. Siya daw nagpugo sa bata. That's my knowledge. Dito na gilubong. Dito ginubong. Okay. Ang nailubongan dito sir sa mga bata. Natanawon na po. Why mga dili siya karga niya yung bata na Sir, siya this is the cemetery that we established. Wala po kami ibang cemetery, sir. nilipat na daw. Bakit kami Saan ito nilibing? Saan ito nilibing? doon sa Padragol sa Paganggil. wala ka sa Padragol. Nilipat lang ito ngayon. Bago lang. Mali ang date. Mali ang date kasi namatay yung anak ko 2020. Tapos Yung nanganak ng asawa ko December 14, 2020 namatay siya December 16, 2020. Kaya nilibing ko siya December. so hindi ito cemetery. Hindi ito original. Hindi ito. Ito bago lang ito Macros. Bago to po. Bago yan. Bago. Kailan lang ito ginawa? Kailan yung ginawa ito? Ha? Kailan ito ginawa? Sir, after po wala pa pong permit dito, wala pa pong permit, naglilibing na kami. Oo. Tapos, ang ginagamit talaga ng ilibing na, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing. Pero, hindi pwede po dito sa survey. Tapos, ngayon lang to na-execute yung information, ngayon lang na taon, dito na talaga official na nilibing yung mga Nilipat yung wala pong nalilipat, sir. Wala pong Yan talaga. sabi niya, nandun Hindi yung po alam, nilibing. sir. Yung nilibing yung anak niya. Tapos ngayon, nandito na. Ito po, isa lang cemetery dito sa Kapihan. Wala pong ibang area. Okay, so grabe yung mga palusot na mga kabayan. Ito grabe itong sekretary na ito, yung sa Chinga, Yamson. Maraming ang nagalit sa kanya kasi yung mga palusot niya hindi siya yung acceptable mga kabayan. Katulad po sa mga nag-vlog dito, yung si Diana Dantes ba siya? Yung before po siya, dating membro po ng SBSI mga kabayan, galit na galit siya dito kay sekretary kasi nga sabi niya sinungaling daw eh. So anyway, sisata rin po natin si Stella Pio Roda. Nandiyan rin po si Emily Ponsarante Maho, Len Gonzales, Winston Dantes. Nandiyan rin po si Margaritas Iglesias, Norita Bio, Gemma Ramirez, Tess Howgate, Angelita Holsinger. Nandiyan rin po si Marcel Pambuina, Martel T, Rita Mejia, Alben, walang apelyido si Alben. And hi to John Kuan, Norita Bio, Gemma Ramirez, Angel Rafaelie. Nandiyan rin po si Teresita Tumaliwan, Emma Kala, Fed Saite,
Vietnam. And hi to Estela Nicolas Espernito and Cardong Waray Vlog. And of course, shoutout also kay Ma'am Maricres Hernandez. Makaabayan, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sa makaabayan, before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng aming pagpapagal. Naway manatili kaming tapat sa aming mga hanap buhay, sapagkat alam naming galit ka sa madayang timbangan. Huwag mo pong pahintulutan na dahil sa kagibitan, matukso kaming tumaliwas sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.